Noong 2006, isang American military outpost ang sinugod ng daan-daang anti-Afghan fighters na suportado ng Taliban sa isang probinsya ng Afghanistan. Dahil alanganin ang pwesto ng kampo na napapaligiran ng matataas na bundok, ang akala ng mga militante ay walang laban ang mga kano. Agad nitong isusuko ang kampo at mapapasa kanila ang mga high-tech na military equipment na nasa loob nito. Ngunit lingid sa kanilang akala, kulang man sa supplies, dehado man sa posisyon, at outnumbered man ng kalaban. Umaapaw naman sa tapang at kagustuhang ipagtanggol ang kanilang kampo ng mga sundalong Amerikano. At ang mga sumunod na pangyayari ay naging isa sa pinakamadugong bakbakan sa kasaysayan ng gera ng Amerika sa Afghanistan na binansagang one of the most heroic battles in US military history. Ito ang totoong kaganapan sa Battle of Kamdesh na ginawan pa ng pelikula dahil sa kakaibang tapang ng mga sundalong kano sa kabila ng kawalan ng pag-asa. Mr. Sa kasagsagan ng mainit na kampanya ng US upang sugpuin ng mga militanteng grupo sa bansang Afghanistan, naging sentro ng atensyon para sa mga Amerikanong sundalo ang bayan ng Kamdesh. Ang Kamdesh ay mayroon lamang 25 kilometers ang layo mula sa border ng katabing bansa ng Afghanistan, ang Pakistan. Dahil dito, natukoy ng US forces na isang key area ang Kamdesh upang ipagkaila sa mga Afghan militia ang madaling access point upang mag-smuggle ng kanilang mga tauhan at armas, papasok at palabas ng bansa. Napansin din ito ng batikang opisyal ng US military sa Afghanistan na si Colonel John W. Nicholson Jr. na ang Kamdesh ay isang strategic na lugar upang mag-set up ng kampo. Kaya naman sa rekomendasyon niya at iba pang mga opisyal, agad na nagtayo ng kampo ang sandatahang lakas ng US sa area na ito at unang tinawag yon na PRT Kamdesh na kinalaunan ay pinalitan ng pangalan na Camp Keating noong December 2006. Bagamat may disadvantage ang pagtatayuan ng kampo dahil matataas na bundok at mababatong daan ang nakapalibot nito, ang lokasyon ng lugar ay maaaring magbigay ng advantage para sa tropahan ng US upang mas madaling makontrol at mabantayan ang movement ng kalaban. Ang Camp Keating na nasa Kamdesh ay bahagi ng rehiyong Nuristan sa Afghanistan. Ang Nuristan ay pinamumugaran ng mga bayolenteng militanteng grupo na panay ang bangayan at inkwentro sa isa't isa. Ngunit ang pinakaumangat sa mga militanteng grupo na direktang nakasuwagan ng US forces ay ang Hezbollah Islami Galbuddin o kilala rin sa tawag na HIG. Ang mga HIG ay pawang mga lokal din sa Kamdesh. At ayon kay Colonel Nicholson, ang mga lokal ng Kamdesh ay agresibo lalo na sa mga outsiders o dayuhan. Isang halimbawa na lamang ay noong nagpapatayo sana ang US forces ng mga infrastruktura tulad ng mga daan at hydroelectric power plant sa Kamdesh upang simulang pagulungin ang ekonomiya sa naturang rehiyon. Kinuha ng US ang local contractor na si Haji Yunus para sa proyektong power plant. Ngunit isang araw, natagpuan itong patay sa kanyang bahay na may isang note na nakalagay na kapag sinalin sa Tagalog ay, "Ito ang mangyayari kapag nakipagtulungan kayo sa mga Amerikano." Matapos ang investigasyon, napag-alaman ng US intelligence na ang grupong HIG ang nasa likod ng naturang pagpatay. Matapos ang insidente, sunod-sunod na pagpatay sa mga elders ang nangyari sa lugar na nakikipagtulungan sa US forces upang mapabuti sana ang kalagayan ng kanilang pamumuhay. Dahil dito, nag-offer ng support ang Afghan government at nagpadala ng daan-daan nilang mga sundalo sa Kamdesh. Ngunit noong taon ring yon, 2007, ang mga pinadalang karagdagang Afghan na tropahan ay naambush at malubhang nasugatan sa kanilang pagpasok sa Kamdesh. Dahilan upang bumalikwas ang kanilang convoy at tuluyang hindi makarating sa lokasyon na dapat nilang pagpopostehan. Agad rin namang rumisponde ang mga US forces na malapit sa lugar at sa kanilang sorpresa, tila iba raw ang grupong umambush sa Afghan forces. Ayon sa kanila, mayroon daw coordination ng mga attackers mula sa magkabilang banda ng kabundukan. Dagdag pa roon, gumagamit daw ng panakanakang long-range fire ang kanilang mga kalaban na hindi naman daw ginagamit na taktika ng mga militanteng grupo sa Nuristan. Ayon sa kanilang hinala, galing labas ng rehiyon ng militanteng grupo na ito at nakilala sila bilang AAF o Anti-Afghan Fighters na suportado ng Taliban. Sa kabuuan ng 2007, nagpatuloy ang AAF sa kanilang mga organisadong pag-atake at pag-ambush, hindi na lamang kontra sa mga karagdagang Afghan forces, kundi pati na rin sa mga US military na nakakalat sa lugar.
Ilan sa mga nasawi buhat ng pag-atake ng AAF ay sina Captain Tom Bostic at Staff Sergeant William Ryan Frichet. At simula noon, ang Camp Keating ay tinawag ng Combat Outpost o Cap Keating. Pagpasok ng 2009, nagiging mas mahirap ang access papasok ng Cap Keating. Naging mas lalong komplikado ang pagka-transport ng supply sa lupa maging sa ere dahil sa mataas na banta ng pag-atake mula sa AAF. Pati ang mga sundalo na nakabase sa kampo mismo ay naniniwala na tila ba suicide ang ma-assign sa kampong ito dahil kulang na nga sa supplies. Saan ka ba naman nakakita ng kampo na nasa ibaba at napapaligiran ng bundok na magbibigay bintahe sa kalaban? Simula May 2009, naitalang mayroong 40 na engkwentro ang nasalihan ng Cap Keating na mayroong nakabase na 53 na US soldiers at 20 na Afghan National Army. Sa taon na ito, dahil sa kabi-kabilang engkwentro, paglagas sa bilang at pag-aatake sa mga supply vehicles papuntang Cap Keating, pinlano na ng US na isarado ang naturang outpost noong 2009. Dahil dito, hindi na nila pinatibay at in-upgrade ang kanilang mga depensa sa kampo. Ngunit habang abala ang US at Afghan forces sa unti-unti nilang pag-pull out, siya namang tiyempo ng anti-Afghan fighters upang isagawa ang malagim, maitim at marahas nilang balak. Ang i-take over ang Cap Keating gamit ang lahat ng kanilang mga tauhan at armas. Eksaktong 3:00 ng madaling araw noong October 3, 2009, 350 na mga AAF militants na suportado ng Taliban ang puwersahang nagpaalis sa mga residente ng Kamdesh. Matapos na maklear nila ang lugar, agad-agad na nag-set up ng mga vantage points ang mga militante upang gawing kublian sa oras na ilunsad nila ang pag-atake direkta sa Cap Keating. 5:30 a.m., isang moske ang kanilang inukupa upang gawing sentro ng operasyon. Habang kino-coordinate ng AAF sa mga miyembro nito ang plano, ang ilan naman sa kanila ay dali-daling nag-spread out sa iba't ibang dako ng kabundukan palibot ng Cap Keating. Nagtalaga ng mga grupo sa iba't ibang entrada, papasok at palabas ng Cap Keating ang mga militante at bawat grupo ay inarmahan nila ng mga heavy machine guns, mga pampasabog at sandamukal na mga bala. Sa madaling salita, hindi papahuli ng buhay ang mga militanteng grupo at handang ialay ang kanilang mga katawan para lamang gawin ang kanilang ipinaglalaban. At pagpatak ng eksaktong 6:00 ng umaga, inumpisahan nila ang pagratrat sa Cap Keating gamit-gamit ang kanilang mga kargadang baril sa buong palibot ng kampo. Dahil sa biglang literal na pagulan ng bala, nagkagulatan ang mga US at Afghan soldiers sa loob sa sorpresang pag-ataking ito. Bagamat walang sapat na oras upang magprepara at ihanda ang mga sarili, agad namang pumosisyon ang pinagsanib na puwersa ng Afghans at US upang depensahan ang Cap Keating. Agad-agad nilang dinampot ang kanilang mga armas at gear at nagpunta sa iba't ibang mga pwesto upang ipagtanggol ang kampo. Bagamat tinodo ng mga taga-Cap Keating ang kanilang puwersa, sa loob lamang ng 48 minutes, agad na na-breach ng kalaban ang mga primary perimeter defenses ng kampo. Sa mabilis na pagpasok ng mga militante sa kampo, agad na disarmahan ng 2 Afghan na security guards na nagbabantay ng main entrance at habang nangyayari ang pag-infiltrate, nagsipulasan at bumahag ang buntot ng mga Afghan soldiers sa loob. Sa kanilang pagtakbo, naiwan ang 53 na US soldiers na unti-unting nasa sandwich mula sa paglusob at pagpapaputok ng AAF militants mula sa 3 iba't ibang direksyon. At ang mas nakakadismaya pa, sa kanilang pag-atras, ninakaw pa ng mga Afghans ang mga digital cameras at protein drinks ng mga Amerikanong sundalo bago pa tuluyang abandonahin ng kanilang mga kaalyado. Sa mga oras na ito, tila iniisprehan ng bala ang mga US soldiers sa loob ng kampo galing sa paligid na bundok na nakapalibot dito. Dagdag pa dyan ang mga pampasabog na maya't maya ibinabato ng kalaban sa kanila. At sa patuloy na pag-advance ng mga militante, ilang mga mortar pits sa loob ang sinira upang hindi magkaroon ng tsansa ang US forces na gamitin yon bilang ganti sa kanilang pananalakay. Sa madaling sabi, nalulugi na sa engkwentro ang mga kano at wala silang sapat na firepower upang depensahan pa ng matagal ang kanilang kinaroroonan. Habang unti-unting inaararo ng anti-Afghan fighters ang Cap Keating, isang pag-atake rin sa kalapit na kampo ang inilunsad ng AAF. Nasa parehas na sitwasyon rin ang karatig kampo na OP Frichet. Kaya imbis na makapag-provide ng support at cover para sa kanilang mga kapatid na nasa alanganin ng mga oras na yon, napilitan ng mga sundalong nasa loob ng naturang kampo na depensahan ang kanilang mga sarili.
Dahil dito, lumiliit lalo ang tsansa ng Cop Keating na may matirang kahit isang sundalong buhay. Nang mairelay ang nangyayaring malakihang engkwentro sa Cop Keating at OP Fritchie, agad na nagpadala ang isa pang US base sa Afghanistan ng additional support, ang Camp Fob Bostik. Ilang sandali pa, dumating sa Cop Keating ang dalawang F-15s. Sa kanilang pagdating sa airspace ng lugar, agad nilang in-engage ang mga targets upang magbigay ng cover sa mga sundalong naiipit sa loob ng kampo. Ngunit kahit na dalawang high-powered aircrafts ang sumaklolo sa kanila, tila hindi pa rin sapat ang mga yon upang pabagalin ang tuloy-tuloy na pagbira sa kanilang mga armas. Mula maliliit na pistola, B-10 machine guns at mga rocket-propelled grenades mula sa mga AAF fighters na sumusugod at nakapwesto sa iba't ibang sulok ng kabundukan sa paligid ng Cop Keating. Tila walang katapusan ang supply ng ammunition ng mga militanteng grupo. Sa loob naman ng kampo, unti-unti nang nasisira ang iba't ibang mga infrastruktura tulad ng barracks at kanilang mga opisina, dala ng walang humpay na pamamaril at pagsabog mula sa AAF. Dahil dito, napilitan ng US forces na lalong magkumpol at bumuo na maliit na defensive perimeter bilang huling alas nila laban sa mga militante. Habang nagre-regroup ang mga sundalo, mayroon namang 4 sa kasamahan nila ang natrap sa 2 mortar pits. Dahil ano pang lalong malagasan ng bilang ang mga sundalo na bubuo sana sa huling linya ng depensa sa Cop Keating. Mabuti na lamang at sakto ang dating ng mga Apache helicopters na nag-provide ng air support. Sa kanilang pagdating, agad na sinwip ng choppers ang mga karagdagang militante na nagtatangkang tumawid sa bridge patungo mismo sa kampo. Habang nangyayari ang lahat ng ito, isang Predator drone ang nagpo-provide sa US forces ng surveillance. At mula sa images at video feed ng drone, makikitang kumakapal na ang usok na bumabalot sa kampo. Dahil ano pang lalong mahirapan ang mga sundalong makita ang kanilang mga target sa loob ng Cop Keating. Sa kabilang banda, matagumpay naman ang OP Fritchie na depensahan ng kanilang kampo. Matapos na umatras ang AAF, agad silang nag-provide ng 120mm mortar fire support sa Cop Keating. Naging daan naman ito upang maging smooth ang pagdating ng isang AH-64 na helicopter sa Cop Keating para mag-provide sana ng additional support. Ngunit hindi pa man nag-iinit sa bakbakan, niratrat na ang naturang helicopter ng mga machine guns mula sa isang side ng bundok. Dahil sa pinsalang natamo, napilitang bumalik ng base ang AH-64. 2.5 oras sa engkwentro, nakitaan ng panghihina ng firepower ang AAF. Ito ang ginawang window ng US troops upang i-reclaim ang kanilang posisyon sa kabuuan ng perimeter ng kampo. Sa kanilang desperadong pag-advance, siya namang dating rin ng karagdagang AH-64 choppers. Bagamat pinaulanan agad ng bala ang mga paparating na aerial support, nanatili ang mga aircrafts upang tulungan ang mga natrap na sundalong mabalik ang kanilang kontrol sa Cop Keating. 8 oras matapos ang pag-atake, makikita sa drone images na 90% na ng Cop Keating ang nababalot sa apoy at usok. Dahil dito, kinailangan ng ilikas sa mga sundalong nasa loob dahil sa banta ng suffocation at lalong nagpapahirap sa kanilang pakikipaglaban sa puwersa ng anti-Afghan fighters. Kaya mula sa isa pang US base sa Afghanistan na Fob Bostik, isang QRF o Quick Reaction Force ang ipinadala upang tuluyan ng ma-overpower ang AAF sa lugar. Sa kanilang paglapag sa karatig kampo na OP Fritchie, napagdesisyonan ng QRF na mag-advance sa Cop Keating sa pamamagitan ng paglalakad. At hindi naging madali ang kanilang daan upang isalba ang kanilang mga kasamahan. Bukod sa mga maliliit na grupo ng kalaban na nakapwesto sa iba't ibang punto ng lugar, may mga maliliit na ambush din ang itinalaga ng AAF upang siguraduhin walang tulong na matatanggap ang Cop Keating. Ganun pa man, matagumpay na narating ng QRF ang kampo at agad na naglungsad ng clearing operation sa lugar. 13 oras matapos ang unang engkwentro, tuluyang nakakuha ng advantage ang US forces sa pamamagitan ng pagdating ng QRF. Sa paglagas ng bilang ng mga militante, siya namang pag-advance ng tropahan upang ma-reclaim ang kampo. Ngunit sa puntong ito, halos wala nang mapapakinabangan pa sa naturang kampo. Animoy nilaglagan ng atomic bomb ang naturang lugar sa tindi ng pinsala nitong natamo. Matapos ang clearing operations, sunod-sunod rin ang pagdating ng mga medevac choppers upang sunduin ang mga sugatan at dalhin sa pinakamalapit na gamutan upang bigyan agad ng lunas. 16 na oras matapos ang engkwentro sa tinaguriang Battle of Kamdesh, umalis ang huling medevac chopper. At dahil sa maraming high-tech military equipment ang mayroon sa kampo, mga armas at iba pa mga sensitibong bagay na maaaring magamit ng mga Afghan militias,
Napagdesisyonan ng QRF na tuluyang sirain na ang Cap Keating sa pamamagitan ng paglaglag ng bomba mula sa mga fighter jets ng US at tuluyan na lamang maging abo sa kasaysayan ang Cap Keating. Matapos ang insidente, 8 US soldiers ang nasawi habang 27 naman ang sugatan. Ayon sa US military, aabot sa 150 na anti-Afghan fighters ang napaslang mula sa engkwentro. Matapos ang bakbakan, agad na nagsagawa ng investigasyon ang US Central Command na pinamumunuan ni US Army General Guy Swan. Ayon sa report na isinapubliko noong June 2011, mayroong pagkukulang ang mga opisyal sa chain of command. 4 na hindi pinangalan ng US Army officers ang tinawag upang questionin sa nangyari. Sa bakbakang ito, 27 na mga sundalo ang nakatanggap ng Purple Heart, 37 ang nakatanggap ng Army Commendation Medal, 21 ang nakatanggap ng Bronze Star Medal, 9 ang nakatanggap ng Silver Star for Valor, habang 2 Medal of Honor naman ang binigay sa 2 sundalo. Ang una ay kay Staff Sergeant Clinton Romesha, isang survivor mula sa labanan. Ang isa naman ay kay Staff Sergeant Ty Carter para umano sa pinakita niyang selfless na katapangan sa gitna ng kaguluhan. Sa dami ng medalyang natanggap ng mga sundalo sa labanang ito, tinawag itong most heroic battle during the war in Afghanistan. Naging paksa ang tinaguriang Battle of Kamdesh sa 2017 na librong pinamagatang Red Platoon, A True Story of American Valor na isinulat mismo ni Staff Sergeant Clinton Romesha, ang isang nakatanggap ng Medal of Honor mula sa naturang bakbakan. Naging paksa rin ito ng isang pelikula noong 2020 na pinamagatang The Outpost, at nasali rin ang Battle of Kamdesh sa Netflix documentary series na Medal of Honor. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.